malakas po ang posibleng mga ebidensya at bagong ebidensya ang kakaharapin ni Sara Duterte. Especially yung pong sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na kanilang kaalyado na magsasabi kung saan galing ang pera ni Sara noon at ngayon. Maliban pa ho sa graft and corruption sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education. Kaya ngayon napapag-usapan mo na ang strategy para hindi ma-impeach at magkaroon ng pagkakataong pumasok pa rin sa politika sa 2028 ay mag-resign. Kapag ka naipal yung impeachment, nakarating sa Committee on Justice, na iparating ang Article of Impeachment sa Senado. Kasi pag nadala ang Article of Impeachment sa Senado, ay talagang wala na pong may tatago. Actually sa Kongreso pa lang, dito sa bagong ruling ng Supreme Court, lahat ay ilalabas ang ebidensya, testigo. Hindi pwedeng tanggihan ni Sara Duterte ang invitation para siya magpaliwanag dahil yan ang ruling ng Supreme Court. Bigyan ng pagkakataon ang akusado sa impeachment na ipaliwanag ang kanyang sarili. Pero siyempre, bago ipaliwanag yan, ilalabas ng mga complainant ang lahat ng ebidensya at testigo laban sa kanya.